Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po ang lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Movie Rada ko. Okay, sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, ako po'y bumabati sa inyo ng isang maligayang bagong taon. At syempre sana maging maganda po yung bungad ng ating bagong taon sa bawat isa sa atin, especially sa ating mahal na Pangulo, sa lahat ng ating mga mambabatas, at syempre sa mga Pilipinong umaasa at naniniwala sa kakayahan po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, maraming salamat din po sa ating mga kababayan na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Movie Rada ko. Okay, hindi na po natin papaligoy-ligoyin pa. Ito pong ating pag-uusapan ngayon. Naging viral po kasi ngayon, usap-usapan po sa social media. Ito pong inilabas po na sikreto. Sikreto ni Erwin Tulfo. Kung maalala po ninyo mga kababayan, marami pong nagtaka kung bakit ba't in-appoint nga siya ng ating mahal na Pangulo bilang DSWD secretary ng DSWD. Pero nagtaka tayo bakit hindi natuloy. So wala pong nakakaalam ng dahilan, walang nakakaalam kung ano man. So dito po mukhang gumawa po ng paraan itong si Marcoleta para po masira itong si Erwin Tulfo. Kasi nga pero kasi naging usap-usapan ngayon na si Erwin Tulfo daw ay naging kumbaga nag-alis goo. Ano bang sabihin nun? Ano bang sabihin nung nag-alis goo? Siya ba ay naging involved sa Pogo o ano ba? So para sa akin no, itong nangyayari sa kanya ngayon, hindi po pwedeng masabing nag-alis goo, no? Kasi iba naman po yung kanyang sitwasyon. Si alis goo, nag-alias, gumawa ng kumbaga gumamit ng ibang pangalan para po mag-spy. Pero itong si Erwin Tulfo, naniniwala ako na hindi ganun, no? So hindi natin alam ang dahilan kung bakit, 'di ba? Kasi nabalitaan nga na yung passport daw, 'di ba? Yung passport ni Erwin Tulfo ay dalawa. No, meron siyang American passport, meron din siyang, 'di ba? So iba-ibang pangalan din. O dalawang pangalan kumbaga. So dito mga minamahal ko mga kababayan, meron din akong nabasa o napanood na maaaring kasuhan ng US etong si Erwin Tulfo, mga minamahal ko mga kababayan. Pero ganoon pa man, hindi naman siguro malaking kawalan yan para siya hindi naman siguro malaking kasiraan niya para mga Pilipino ay huwag siyang pagkatiwalaan dahil hindi naman po siya nag-traidor hindi naman po siya kumbaga nakipagkuntsaba sa ibang bansa para lamang makapasok dito yung mga dayuhang gusto tayong sakupin. Alam natin kung sino at ano ang mga Tulfo, 'di ba? So alam naman natin na sa darating na 2028 maaaring itong si tawag dito Rapi Tulfo ay maaaring manalo bilang isang presidente sapagkat matunog, kilala. So maaari din itong si Ben Tulfo na ating kaibigan, ating hinahangaan na maaaring maging senador. So maaaring maging tatlo yung senador sa ating magiging dalawa yung ating senador sa Senado. So para sa akin mga minamahal ko mga kababayan,
lahat naman po siguro tayo ay may sapat na dahilan kung bakit kailangan gawin yung mga bagay na yon. So, hindi pa kasi nagpapalabas wala pa akong napapanood, wala pa akong nakikita, wala pa akong naririnig, wala pang lumalabas sa social media na sagot ni Erwin Tulfo sa usaping ito. So, gusto ko, bago tayo maglabas ng komento dito, bago tayo maglabas ng reaksyon, gusto kong hintayin natin. Siguro mga ilang araw, ilang linggo, lalabas yan sigurado lalabas yan. At alam ko maglalabas ng kumbaga reaksyon o komento itong si Erwin Tulfo, no? So ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, alam naman natin, 'di ba? Alam naman natin kung sino ang mga Tulfo. Alam natin na wala silang ibang hangarin kundi ang makatulong sa ating bansa, makatulong sa ating mga kababayan. At yan ay prove na natin. Yan ay subok na natin. 'Di ba? Hindi na pwedeng pasinungalingan yan. Kasi hindi pa man sila kilala, tumutulong na po sila sa mga kababayan natin. Nakikita nyo naman, 'di ba? Ilang taon na ba silang namamayagpag at naglilingkod sa taong bayan sa pamamagitan po ng kanilang mga programa. Matagal-tagal na rin po, mga minamahal kong mga kababayan. So para sa akin lang to hindi ko kailangan alisin, walain yung aking tiwala sa kanya kasi unang-una wala naman siyang ginawang illegal sa ating bansa. Wala naman siyang ginawang pagtatraidor sa ating bansa. Ngayon, kung pinapaputok ng ating mga kalaban, lalong-lalo na nitong mga kalaban nila sa kasi alam ko takot na takot to si Marcoleta na maging senador. Itong si Rapi Tulfo, itong si Ben Tulfo, maging itong si Erwin Tulfo. Kasi alam ko na may kalalagyan siya pag ito ang naging senador. Ngayon, sa ginawa niyang ito, siguraduhin lang niya na hindi mananalo si Erwin Tulfo dahil sigurado ako, number 1 na tatrabahuin ng mga Tulfo ay itong si Marcoleta na malaking mata. 'Di ba? Ako, hindi naman sa hindi ko dinadamay dito yung mga kapatid natin sa iglesia. Pero para sa akin, lumalaki ulo nito ni Marcoleta Lumalaki ulo mo dahil nagyayabang ka, dahil iglesia ka ni Cristo. Tulongges ka, wag mong pagmalaki sa amin ang reliyon mo. Dahil sa totoo lang, maraming ayaw sa iyo sa reliyon mo. Maraming ayaw sa iyo. Wag mong ipanakot sa mga Pilipino yung reliyon mo. Wag mong ipapanakot at wag mong gagamitin yung reliyon mo. Dahil hindi lahat ng kaiglesia mo pabor sa iyo at gusto ka. At mong gagamitin yung pamunuan ng iglesia ni Cristo. Kasi pag nandiyan ka sa iglesia ni Cristo, pumapangit yung iglesia ni Cristo. Ginagamit mo sa pamumulitika mo, tingnan mo ngayon. Ginagamit mo yung channel ng iglesia ni Cristo. Akala mo naman mananalo ka dahil nandiyan ka sa iglesia ni Cristo, tulonggis ka pala. 'Di ba? O biro nyo kumampi kabilaan to, walang paninindigan tong hayop na to. Alam niya na ayaw ng iglesia ni Cristo sa aral ni Kibuloy, pero anong ginagawa ni Marcoleta? Kinukuha niya yung simpatya ng mga membro ni Kibuloy para lamang makalusot siya. Ito yung tinatawag talaga, malinaw po ito na pamumulitika. At itong taong ito, walang paninindigan sa kanyang aral. Diba? Anong sabi ng kausap ng iglesia ni Cristo? Si Marcoleta, politika ang iniisip niyan, hindi talaga yan sumusunod sa iglesia ni Cristo. Dahil kung sumusunod siya kung paano ang mga membro ng iglesia ni Cristo ay bawal mag-asawa ng hindi nila ka-iglesia, mas lalo namang ipinagbabawal yung makiisa ka o sumama ka sa mga taong hindi naniniwala at hindi nyo ka panalig, hindi nyo ka reliyon. Pero dahil politiko nga ito, gumagamit ang strategy, ayun, wala tayong magagawa dyan. Pero gano'n pa man, para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po dapat natin tignan kung ano man yung tungkol sa pagkatao po ni Erwin Tulfo, sapagkat maganda naman po yung kanyang ipinakita sa taong bayan, lalong-lalo na po sa mga Pilipino. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.